finally, na ilagay naman natin to sa budget, itong 49.8 billion. So, nailagay na yan sa budget. At the same time, may unprogram pa in case na madagdag yung 5.8 billion. So, magandang balita po yun. A total of 55.6 billion sana, of which sigurado tayo sa 49.8, mabibigay na ng buo yung 1,000 kada buwan sa indigent senior citizens. Sa wakas, may isasatupad yung batas ng 2022. So, medyo tuwan-tuwa ako doon. Isa pa, eto nga yung napirmahan, yung Expanded Centenarians Act. Ngayon, kompletos recados na hindi na lamang yung mga aapak ng 100 taon, kundi pati yung octogenarians and nonagenarians. Ibig sabihin, at 80 years old, may tatanggapin ang lahat ng seniors to, hindi lamang yung mga indigent. Ito lahat-lahat ng ating lolos and lolas, parang regalo sa kanila, pagkilala at konting karinyo naman sa haba ng panahon. 80 years old, tatanggap ng 10,000 pesos. 85 years old, another 10,000. 1995 hanggang umabot. Hanggang umabot nga doon sa 100 years old. So, ma'am, may nakikita na kayo na pwedeng pagkunan ng 2.4 billion? Well, I think marami naman tayo mapapagkunan kung talagang pipilitin natin. Dahil sigurado naman may savings kahit papano, and I'm hopeful that we'll be able to get some money from the different activities. So, yun, sana makahanap tayo ng pera. Kasi hindi naman saksakan ng laki kung tutuusin 2.45. Yung iba nga, napakalalaki, nahahanapan pa eh. Kasi nabanggit ni Senator Bong Revilla, parang sa 2025 pa. So may chance na within this year. 2025, pero syempre ako, mas makulit ako. So talagang hahanapan ko hanggat kaya. Kasi nga tulad ng sinabi ko, meron na may 187 million na para sa centenarians. Dagdagan pa ng konti para hindi bitin. Kasi may nagsabi na... Bakit yung bitin eh? Halimbawa, ma'am, nag-birthday ngayon ng 80th, tapos hindi niya natanggap, next year namatay na yung... Kaya nga, yun na nga yun, ang saklap naman. Kasi nga hindi kakayanin, hindi mapapasa yung batas kapag ginawang every year. Kaya laktaw-laktaw na lang every 5 years. Pero tignan natin hanggat kaya, kung hopeful, di ako nawawala ng pag-asa na mapagpilitan yan. Di naman kasi malalaki kung tutuusin eh. Ay, may follow-up? A clarification, Mav. And then Nympha. Hindi na, no? Nahihirapan kami dun sa retroactive eh. Walang pambayad eh. Pag-apak talaga for that full year na 80 years old ka, that full year na 95 years old ka, pwede mag-claim. Nahihirapan kami sa record keeping at yung DSWD humihiyaw. Pero, mauuwi yan sa IRR, sa actual mechanics. I don't want to say too much because I'm not really sure how it will work. But right now, ang understanding ko is dun sa taon na nakaapak ka sa 80 years old, qualified ka. Pero pag lumampas nun, maghintay na naman ng 85. Kaya nga, lupit eh. Kaya dapat, maganda sana yung database natin. Yun ang isa pang problema dahil yung database natin ng senior citizen, sabog-sabog. Yung maliwanag lang yung mga PhilHealth subscribers. Kaya inaanyayahan ko at nagpapatulong ako sa mga LGU na yung EFSCA nila at OSCA, may listahan silang mas kumpleto kaysa sa national. Sana pagtulungan natin yung database ng senior citizen. Okay, Nympha. Ay, Mav, mayroon ka pa ba? Mav, Sorry. okay ka na? Mav. Okay ka na? Okay. For this year's budget, pero 450 billion pesos supposedly na at program 1. Yun yung question ng mga Pinoy ginagawa sa national budget. Pwede mo yung maging source para kung ma-implement this year yung Expanded Centenarian. Well, ayoko na kasing pag-usapan yung unprogrammed na yan at labis-labis na yung unprogrammed. In fact, may pending habla si Congressman Edsel Lagman. Kaya talagang medyo magulo talaga yung sitwasyon na yan. Alam naman natin na may problema talaga dahil sa Section 25.1 ng Article 6 ng ating saligang batas, maliwanag na walang kapangyarihan ang Kongreso. Ibig sabihin, ang lower house at yung Senado, walang kapangyarihan, walang karapatan na dagdagan yung budget na ibinigay ng ating Pangulo. So, dapat walang dagdag. Kaya nga lang,
ang sinasabi ngayon, this prohibition merely covers the programmed appropriations. Pero nalilito rin ako, katulad ni Congressman Lagmad, pagkat yung konstitusyon, wala namang pinagkaiba, wala namang sinasabing programmed versus unprogrammed appropriations. Ang nakasulat lang naman sa ating konstitusyon, appropriations, period. So kung nandun, sa malaking libro ng GAA, ang pagkaintindi ko, lahat yon sakop talaga ng appropriations at ng prohibition na hindi pwedeng magdagdag dun sa ibinigay at pinopose ng ating Pangulo. So yan ang naguguluhan tayo dahil yun nga, an insertion of 450 billion so that it bloated the year's unprogrammed APRO to 731 billion. Maraming dalubhasa sa konstitusyon at marahil meron silang mga opinyon, pero yun lang ang pagkaintindi ko kasi wala namang pinagkaiba doon sa saligang batas. Wala namang binabanggit na programmed or unprogrammed. Lahat sakop, appropriations. Yun lang sinabi. So the only way that these centenarians, parang centenarians, can be funded para sa savings na lang po. Savings. Sa savings, yun na nga, kailangan. Siyempre, kaya sabay dasal. At maybe we'll have to look at that kasi nagkakaproblema rin tayo sa iba't iba pang mga programs na yung iba kulang-kulang. Kasi alam naman natin ang budget work in progress at saka nasa post-COVID scenario pa tayo. Kaya't marami pang hinahabol, marami pang dadagdagan, yung iba naman mababawasan. Alam naman natin na may period of adjustment and it's a real work in progress. But halimbawa, no, yung projection namin sa gastos dun sa 80, 90, 95 years old sa expanded centenaries, hindi naman tayo sigurado din eh. We're not so sure kung yun ang absolute numbers. It's just a projection based on the centenarians and the other inventories we have of our aged. So ma'am, ina-assure nyo this year matatanggap na ng mga Hindi ko ina-assume, pinagdadasal ko. Kasi right now, it's just been passed and alam naman natin tapos na yung budget. Sarado na yung budget, kumbaga. Yun nga lang, kung maswertehan natin na may savings o may pagkukunang iba, sana ito na ang bigyan ng prioridad. Kasi utang na natin sa mga lola't lolo to at pati yung social stipend, utang na yan eh. Noon pa 2022, 2021, hindi nabibigay ng buo. So first time sa taong ito, wala pang retroactive. Ma'am, tungkol naman dun sa mga ayuda dito sa mga social protection program, parang dumadami yung issue. Like yung nga, yung na-discover nyo, na biglang naisingit sa 2024 budget yung AKAP program. That's And then right. recently naman, may ayuda scam na ibinulgar itong si Senator J.V. Ercito. Nangyayari daw sa San Juan at malamang hindi ito isolated kahit sa iba nangyayari. So, di ba na, sabi nyo pa nga, nagamit din ito na Sa PI. sa PI. Right. So, sa tingin nyo, paano dapat ma-address para maiwasan yung ganitong problema at matiyak ko na yung pondo para dito sa iba't ibang mga ayuda program talaga napupunta sa beneficiaries at hindi nagagamit ng ilang mga politiko? Right. Yun nga nagkakaroon tayo ng mendicant ayuda mentality. Lahat na lang, nagpapasikat, nagpo-produce ng ayuda. Hindi ako tutol sa anumang ayuda. Gusto ko talaga makatulong sa mga nangangailangan. Ngunit pag ginamit ito sa pamamaraan na pampolitika, ibang usapan na to, hindi katanggap-tanggap. Higit sa lahat, talagang sinasamantala na yung kahirapan ng nakararaming Pilipino. So, hindi siya maganda at ang tunay naman na pag-aahon sa kahirapan ay edukasyon at trabaho, maayos na trabaho. Kaya yung ayuda, kumbaga, one-shot deal lang yan. O di kaya, parang pansamantala, pantawid. Pantawid nga lang talaga. Ngayon, ginagamit pa sa kung ano-anong suhol, sa ayuda scam na inaawas pa yung marami, hindi naman yata maganda yon. Nagulat lang at alam ko, na nagalit sa akin yung marami yata na politiko pagkat nabuking yung AKAP. Hindi ko naman sinasadya, ni-report lang sa amin at napilitan ako magsalita dahil talaga namang hindi namin alam.